mapapalad at ang mga aba. Meron din tayong 8 pagpapalad. Ito po ay very controversial. Bakit? Kasi hindi ito yung kultura na kinalakihan natin kahit na ng panahon ni Jesus. Hindi ito ang kultura ng tao. Sabi nga natin, si San Agustin ay may tinatawag na 2 uri na syudad. City of Man at City of God. Ang lungsod ng tao at ang lungsod ng Diyos. Sa lungsod ng tao, pag mahirap ka, kawawa ka, sa aba ka. Sa lungsod ng Diyos, ito. Yan ang sabi nga natin, nais natin na itong lungsod ng tao ay naging lungsod ng Diyos. Kaya very controversial. Yun, ang ating Ebanghelyo ay anti-culture o kung tawagin natin, yung ating Ebanghelyo, ang ating kultura ay unbiblical. Kung inyo pong titignan. Kaya very radical. Radical. Pwede ba natin sabihin sa mahirap na mapalad ka? At sabihin natin sa mayaman, sa aba mo, mayayaman. Baka sampalin tayo ng pera. So bahagi yun. Pero ang panyayan ay pinapamalit sa akin ng buong kapal ay isang kung tawagin natin pag-aamon at isang paanyaya na makita natin ang tunay na kayamanan. Na kung natuloy, magbibigay sa atin ng tunay na kapanatagan ng kalooban. Sinakala natin na ito, kayamanan, kabusugan, mga nagsisitawa, itong mga nagpupuri, mga pinupuri, yung mga pinalakpakan, yun yung mga mapalad at maaaring kompleto na yung kanilang buhay. Pero hindi mo yun ang solusyon. Makita mo natin. Kita na lang namin ngayon, no? Biro mo yun, yung mga tao na nasa kapangyarihan na kung mangurakot ay bilyon-bilyon. Sabi mo nga, sa atin, hindi natin alam yung dami ng bilyon. Yung milyon siguro, may nakikita tayo. Yung isang milyon kasi pwede mo ilagay sa manita. Bahagi mo. Pero yung isang milyon, si Mayor ng Baguio, sinukat niya. Ang sukat ng isang milyon ay 5 feet by 5 feet by 4 feet. So, ganun ang sukat ng isang milyon. Lahat yun, pera. Yung 5 pulgada na haba, 5 pulgada na taba, at 4 na pulgada na taas. Nang tagi-1,000 ang pera. Yun ay 1 milyon. Ewan ko lang kung nakakita kayo ng 1 milyon. Kapag kayo may nakita ng 1 milyon, ibig sabihin, ay hindi kayo mahirap. Bahagi yun. Pero itong mga
ito ay nagkakaroon ng kickback ng alin? Billions. Kasi pinag-usapan na yun trillions. Throughout the year. Bahagi yun na kung saan yung makita po natin. Kaya kung inyong mababalitaan, kung kayong mga nakikinig sa mga hearings, ay kahon-kahon kung dalhin. At hindi pa yun, hindi yun kumpleto, kahon-kahon. Wala silang kabusugan, kahit na marami na. At yun ang kuminsan nakikita natin sa daigdig na ito. Sa pag-aakala natin na kuminsan gawaan ng mga material na bagay, tayo ay mabubusog, mapupuluhan. Hindi yun. Bahagi yun. Ang talagang magbibigay sa atin ng kapunuan ni ay ang pagkilala sa tunay na hamon na ipinapahayag ng buong may kapal. Yung magkaroon tayo ng kapayapaan kung anong meron lamang tayo. Siguro makasabihin sa atin kasi wala kayo. Pero hindi. Pwede kang nabigay. Pwede kang mapayapa. Pwede kang matulog ng mahimbing. Pwede kang magkaroon ng kapanatagan ng kalooban. Bahagi yun na masasabi natin. Magkakaroon din tayo ng tiyak na kabusugan. Bahagi yun ng pagkilos na ibinibigay sa atin ng Panginoon. Kasi kung minsan sabi niya natin, liligaya na ako, magkaroon na ako ng ganyan gamit. Bagong cellphone. Hindi kaya ay kung ano mang gamit na gusto natin makuha sa daigdig na ito. Pero hindi mo yun ang magbibigay sa atin ng tunay na kapanatagan. Ang tunay na kapanatagan na yun yung kapayapaan na dulot na kapanatagan na ipinahayag ng ating Panginoong Jesucristo. Na kung ano yung mayroon ka, ay magpasalamat tayo sa Diyos. Kasi yan ay kung tawagin natin ay kinuha natin ng malinis. Hindi nakaw. Hindi kickback. Wala tayong ginalagyang tao dyan. Wala tayong hinapakan dyan. Wala tayong ginalagyan dyan. Yan ay bahagi ng ating pakikibaka sa daigdig na ito na nakuha natin sa maayos na pamamaraan. At yun po, kasi baka nililin lang tayo ang mundong ginagalawan natin. Yan din po yung danger of commercialism. Kapag binili mo ito, gagandang na tao ka, sisikat ka, ikaw ay magiging mas mabuting tao kung mayroon ka nito. Yung ibig na makita natin yung ay bumabalang ka sa utos na ipinahayag ni Jesus. Kasi yun ang pinutos. Pag-ibig sa Diyos, pag-ibig sa kapwa, at tulad ng binigyan natin ng pansin ng nakaraang linggo, noong September 7, pag-ibig sa kalikasan. At yun ang pagtuunan natin ng pastor. At ano yung kailangan doon? Hindi mo sa dami ng pera. Ano yung kailangan doon? Presensya. Yung presensya natin. Kasi hindi pwede na magmahal ka pagkatapos
tapos wala ka lubog. Ano? Bahagi ko yun na makita ko natin. Yun ay higit na makita ko natin. At yung presensya, hindi mo pwedeng paramihin. Ngunit pwede mong paintigin. Bahagi yun na kung saan yung makita ko natin. At sana ay yun na higit natin pahalagahan at sigurado naman ako sa amin, magkakaroon tayo ng tunay na kapayapaan, kapanatagan ng kalooban. At tulad na yung binahayag dito, pagpapala, no? Pagpapala. Kaya nga, alam nyo, kapag may nagmamano sa akin, ang sinasabi, pinagpala ka ng Diyos. Inawag natin kalimutan. Hindi yung kayamanan mo magpapala sa iyo ng Diyos. Hindi yung kabusugan mo ang magpapala sa iyo ng Diyos. Hindi yung katanyagan mo ang magpapala sa iyo ng Diyos. Hindi yung mga bagay na nasa iyo, ngunit alin? Sa Jesus. Sa Jesus. Bahagi yun. At yun ay alin? Sa may pera o wala? Sa may yaman at sa mga tuka. Pero dito, sabi nga natin, may emphasis sa mga duka. Kasi doon kinikilala natin na sa gitna ng kawalan, anong meron sila? Ang Diyos. Kasi baka sa gitna ng ating kapuluhan, baka hindi natin makita ang Diyos. Mas dali natin nakikita ang Diyos kapag walang-wala tayo. Kaya yun ang idalangin natin sa harapan ng Panginoon Ama. Pagamat kumisan mahirap ipaliwanag. Sabihin mo na mapalad ang mga duka na walang inaasahan, kundi